sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ibinyahin na patungong The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan siya ihaharap sa paglilitis ng International Criminal Court para sa krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Isinakay sa isang pribadong jet ang mag-u-80 anyos na si Duterte pasado alas 11 kagabi matapos itong arestuhin ng Interpol at PNP sa pagbabalik niya sa bansa mula Hong Kong. Sa isang video footage mula kay RH27 Noche Cacas, hindi ni Noche. Ayan, ito ba yung video footage ni Noche? Hindi. Sa Associated Press to eh. Hindi yan. Ayan. Sa isang video footage ni Noche Cacas, makikita ang dating Pangulo na sumakay sa eroplano kasama ang kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Salvador Medialdea. Ngunit ayon kay Attorney Martin Delgra ay kasama naman din ang isang nurse na personal assistant din ng dating Pangulo. Nagsalita naman sa unang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos at ipinagtanggol ang papel ng Philippine government sa pag-aresto sa dating Pangulo at iginiit na walang politika dito kundi pagtupad sa commitment ng gobyerno sa Interpol. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Mga boses ng puyat. Mga boses ng mga nangangalumata. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kayo ba ay mga napuyat din? Malamang. Sa pagsubaybay sa mga pangyayari, maaksyong mga pangyayari kahapon? Ay palagay ko, lahat talaga kumbatsero ay tumutok
Lalo na doon sa mga huling sandaling bago inilipad ang dating Pangulo. Isinakay sa isang private plane, sa isang Learjet. Nung makita ko, nung una nga parang makatulog na nga. Gusto ko nang matulog pagkatapos ng mga news. Nung makita kong may video, itong si General Filmar Escobar. Kapitbahay mo ito di ba? Yung kapatid niya. Kapatid niya. Si Arnel. Si General Arnel Escobar. Ayan, sabi ko, meron palang ganito. Ayan, yun na nga. Nung mula ho sa isang coaster ay pumarada sa tabi ng isang private jet. At doon ay bumaba ang dating Pangulo kasama si dating ES Midyaldea, Bingbong Midyaldea. At may umaalalay kay Digong na nasa likod niya. Siguro yun yung aide niya, no? Baka yung aide. Tapos, yung personal aide niya na nung umakyat ang dating Pangulo doon sa hagdan. May video tayo nun, Mother. Pakita nga natin. Parang nakaalalay sa likod may niya. May nakaalalay sa likod. Siyempre, sa edad at sa kalagayan din ng kalusugan ng dating Pangulo, kailangan talagang may aalalay na gano'n sa pag-akyat sa hagdan. Ngayong buwan na to, kumbachero, ay mag-80 years old na siya. Ngayon ba ang birthday niya? March 28 yata birthday ni Pangulong Duterte. 80 na. At yung pinaka-arresting officer niya kahapon, ay birthday kahapon. 80 anyos na rin? Hindi naman, 55. Nako. Si Police Major General Nicolas Torre. The third. Ayun, happy birthday, General. Wala ba tayo dyan? Gising na kaya si General, Mother? Makausap natin. Subukan din natin si General Nick Torre dahil kung ano-ano yung mga kahapon napakaraming mga naglalabas ang mga kung ano-anong mga impormasyon sa mga nangyayari. Halimbawa, may binabanggit pang nakaposas. Na pinusasan daw si Bingbong. Pero doon sa mga video nakita ko, wala akong nakita. Ba't si Bingbong ang poposasan? Hindi naman siya ang inuhuli. Nung daw bago umakit na, siguro nandadamba si Bingbong. Laki, hindi. Malaki lang yung tao, pero pinusasan siya. Nabasa ko sa Philippine Star. Nagulat nga, totoo ba to? Pumapalag, dahil pumapalag siya. Siguro noong una. Hinahadlangan niya yung pagpapasakay sa eroplano. Pero doon sa video na nakita ko, si Mayor Digong mukhang walang resistance. Walang resistance. Siya pa nga mismo yung parang hahawak doon sa sa barandilya ng hagdan ng eroplano at umakyat. Maring doon sa nakita natin hindi siya nagre-resist, pero sa kalooban niya naghihimagsik ang kanyang kalooban at ayaw niyang sumama diyan. Nahanap ko talaga, kumbachero, yung sinasabing po. Sasabi ko parang hindi naman kailangan. Ba't kailangan bang ba't kailangan pusasan? May pusasan dito. At si Bingbong pa pusasan. Yun. Nung una may mga video itong nakuha ng sa pamamagitan ni Kitty, yung anak ng dating Pangulo. Yan yung sinasabi natin, kumbachero. Ito yung bumabahod doon sa coaster. Ayan, may mga kumakaway. Ayan, merong nakaalalay sa likod ng Pangulo na nakaitim. Ayun, nasa kaharap niya si General Torres, may isang si General Jean Fajardo laging kasama. Diyan din, diyan din si General Jean Fajardo. Ayan, Naglalakad papunta na doon sa direksyon ng yung hagdan. Yan, may lalaking umaalalay sa kanya. Ayun, siya mismo mahawak sa barandilya. Sa gabay, Sa gabay, ayun. Inaalalayan lang sa likod, ayun, at nakapasok sa eroplano. Si Bingbong, yan. Mukhang uuwi na. Kasama ka. Parang sabi siguro ni ES, ito, tayo lang to na lalagyan lang natin ng dialogue. Ba't ako? Ang sinabi nung una kasi ni General Torre, pwedeng magsama ng abogado. Si ES Midyaldea, hindi naman abogado yan. Abogado rin. Pero hindi ako nagpa-practice. Baka pwede sabihin. Hindi ako. Andiyan si Delga.
Itinuro si Martin Delgra. Si dating Chairman Delgra naman, ano ba? Chairman ba siya? Ng LTFRB. LTFRB. Wala diyan sa ano na yan. Hindi nga Sa nakalapit. tagpong yan. Hindi na nakalapit. Oo. Ayan, kausap ni dating ES Medialdea, si General Jane Fajardo. Ayan. Pinasasakay na siya. Sakay na kayo. Ako ba talaga isasama nyo? Ayan, sabi niya. Hindi ba pwedeng makakain muna? Gutom na ako. Ayan, Ayan, may mga usapan doon. Yung gamit, yung gamit. Mahirap nga naman biglang bumiyahe ka na lang na wala kang kadala-dala. Lalo na kung si ES Medialdea, wala naman sa loob niya na sumama. Tapos wala siyang dala. Bigla, maraming, alimbawa, si Pangulong Duterte, 80 years old na yan, almost, may diabetes. Di ba? May diabetes. Meron daw laging iniinda sa likod, masakit sa likod. Kita nyo naman kung maglakad. Kaya nga binanggit natin kamakailan dito, di ba, kumpatsero? Tayo nalulungkot na si Pangulong Duterte isinasama-sama pa sa mga kung saan sa mga kilusan. Rally. Dapat nagpapahinga na yung matanda. Pero ngayon talaga, kumpatsero, nung akala ko hindi mangyayari kagabi yun Ako rin. Ako ang ine-expect ko, dadalhin sa ospital dahil ang taas nung sugar. Yung makapagtanong nga tayo sa isang subject matter expert. Kung ang sugar level mo ay 300 plus, ano bang dating nun, kumpatsero? Ano ba yun? Ako lang yun. Normal lang sa akin. Ganun ba? Normal lang ba yun? Di ba ang normal lang sa sugar, yung by the hundreds na yun 105. Kapag lumagpas ka na ng 105, ano na yun? Medyo mataas na yun. Hanggang 105, allowable. Alimbawa, kumpatsero, total naman usapang diabetes. Itong mga sweet naman tayo. Pagka umaga, katulad kanina, nag-check ako ng sugar. Katakot-takot kasing mais yung kinain ko kagabi. Tapos may mangga pa doon. Habang nanonood. May mangga pa naman doon na yung yan ang mataas. Nag-aagawan yung tamis at asim. Yung pa ba yung galing sa Sambales? Noon-unti-unti ko mauubos na, Kong Doming Timbre na, mauubos na. Mauubos na. Kong Doming Mariano, wala ba tayo dyan? Medyo marami akong kinain kagabi. Pagising ko kaninang mga umaga, nung bago ako umalis, nagdot-dot ako, 110. Sabi ko, taas mataas naman mataas yun sa FBS, yung fasting blood sugar kung tawagin. Okay. Kasi pagka nag-fasting ka, kumpatsero, dapat mga 90 lang yan 90 to 100. Ayan, Ngayon, pagka as the day goes by, as the day goes by, as the hour goes by, kung na kumpatsero, kakain ka na. Di ba? Kakain ka. Minsan, hindi mo naman mapapansin, ang dami mo pala nakakain. O kaya, yung medyo stress ka, kumpatsero. Yung stress pala ay nakakataas din ng sugar. Kumpatsero. So hindi lang pala asukal o mais o kanin ang nakapagpapataas. Hindi. Stress din. Minsan, kumpatsero, hindi ko na mamala, hindi kumain ako tapos na-stress ako. Mag-check ako ng sugar bandang tanghali. Ano ba? Bandang tanghali pagkatapos ko kumain. Pag-check ko, 300. Ayun, ang gagawin ko, inom lang ako ng ano yun? Ng metformin. Gamot, pampababa. Pampababa. O kung meron ka namang meron ka namang kumbaga dala-dalang insulin, pwede kang mag-insulin ayon sa kwento sa order ni doktor. Ayun. So sa mga may diabetes, tumataas baba normal lang yan. Tumataas baba yan. Ibig sabihin parang regular occurrence na yan. Regular occurrence. Lalo nga kung hindi mo napipigil yung chicha mo. Ganun pala. Mabuti na't pinaliwanag mo sa akin yan, kumpatsero. Dahil ako kahapon ang
ang sinasabi ko. Dalhin nyo na sa ospital yan. Hindi naman. Dalhin na sa doktor yan. Ang taas 300 plus 300, Hindi lang 300, 328. 328. Yun na importante, yung 28. Yung 28. Pero yung pala sa mga may diabetes. Parang nagpa-fluctuate po talaga. Karaniwan na yun. Karaniwan. Lalo na kung kakakain mo. Yun nga. Lalo nung kung kakakain mo. Pero kung batsero, kung kumain ka na, kumain na check ka, tapos nag-insulin ka, tapos hindi pa bumaba, may problema ka. Yun ang kailangan ng may problema ka. Kailangan na ng ng ospital yun pag ganun. Kasi nakita ko dun sa yung sinulat ng doktor ang insulin daw na tinira 50 units Marami yun. Marami yung 50 units. Karaniwan ba ilan? Katulad ko, ang allowed lang sa akin sa isang araw 30 lang. Yun, nililagay 50. Pero after breakfast na may sa akin. Yun. So, hindi na natin nalaman kung bumaba naman yung sugar. Siguro, hindi naman siguro pabibiyahihin yun ng nasa dapat delikadong kondisyon. inusisa mabuti ng doktor yun. At hindi bibigyan ng doktor ng medical clearance yan to fly kung delikado. At ando naman, may nurse naman, sana maging maayos ang biyahe. Personal pala niya yun, personal nurse. Ito ho'y lalapag muna sa Dubai. Siguro in 1 hour or so nasa Dubai na yan. Nasa Dubai na yan. Mabilis din pala yung Learjet Mabilis din palang mga halos 9 na oras yata ang biyahe dyan, kumbatsero. 8 hours may get. Mas mabagal-bagal lang ng konti yan sa mga commercial plane, yung mga malalaki. Pero mabilis din pala. Akala ko tatagal ng mga kalahating araw yung biyahe nila. Ang kumpanya niya, ang kanyang bilis ay almost 900 kilometers pala yan. 800 plus kilometers per hour. Jet pala Akala ko nga nung una yung 20-seater na eroplano, hindi pala. Mabagal yun. Kaya nga, ito yung pala, nung makita natin yung loob, yung pala yung pakita special. Pakita nga ulit yung loob, mga taga-RH TV natin, yung loob nung chartered po ito. Special pala yung mamahalin yung eroplano. So ang gumastos sigurado niyan, ICC. Hindi ba? Hindi ba ICC ang gumastos yan? Magandang tanong yan. Dahil sila ang nagpapadala o gobyerno ba natin ang gumastos yan? Hindi, kasi tayo daw, kung pakikinggan mo sinabi ng Pangulo, sabi niya, hindi ito dahil sa ICC dahil ito sa Interpol. Interpol. Pagsunod natin, dahil tayo bahagi pa rin ng Interpol. Ito, siguro bago lang natin ipuntahan ng ACS Balita. Yun lang, masimulan lang natin dahil ando ng mga pagtatalo Bakit tayo sumunod dyan? Samantalang hindi naman tayo miyembro na ng ICC. May binabanggit po doon sa arrest warrant, bahagi ng arrest warrant, may binabanggit pong dahilan doon kung bakit may karapatan pa rin, may kapangyarihan pa rin ng ICC na ipaaresto si dating Pangulo. Binabanggit ho doon yung mga krimen na nagawa doon sa mga inaakusa sa kanya, doon sa panahong bago pa mag-withdraw. Miyembro pa tayo ng ICC. At yun nung mga panahon na yun, simula nung mayor pa siya ng Davao hanggang dito sa mga unang taon na siya ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas hanggang 2019. Ayan. Yun ho yung sinasakop. Yun po yung sinasakop ng mga kaso sa International Criminal Court. Yun. Ayan. Ito ho, doon sa ang paliwanag ng Pangulo, meron ba tayong kahit maikli, Mother? Doon sa mismong pahayag ng Pangulo kung bakit? Kasi siya ang sinisisi ng iba Dapat may kapangyarihan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na hindi ipatupad yan. At ang sinabi pa nga niya dati, ako naririnig ko lagi sinasabi niya. Sabi ng Pangulo, hindi tayo tutulong, makikipag-cooperate sa investigasyon ng ICC. Ng ICC. Dahil sabi niya? Kasi merong gumaganang judicial system dito sa Pilipinas. Meron tayong soberenya. Ayan. Ba't ngayon biglaan tayong... Ba't ganun? Ano nangyari? Ba't bigla nating ibinigay si Mayor Digong? Eto, pakinggan ho natin ang pahayag ng Pangulo. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us
with other cases involving Filipino fugitives abroad. Yun. Ayun, So, maikli lang yun. No? ang sinasabi niya- yun, dahil tayo'y bahagi pa rin ng Interpol, pag daw hindi natin ginawa yun, yung ibang mga fugitives na hinahanap din natin In the future. hindi na rin tayo tutulungan ng Interpol. Oo. Yun ang At paliwanag ng may binanggit Pangulo. siyang ilang mga specific case na tinulungan tayo ng Interpol. Si Nung pagkahuli kay Alice Go, kay Congressman Teves, at ayan. isa pang fugitive sa Myanmar. Ayan. Susubaybayan ho natin ang mga pangyayari pa niyan at kukuha tayo ng mga paglilinaw mula sa mga arresting officer siguro at yung mga nakakaalam sa proseso ng ng ICC, International Criminal Court. At mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Yap Sihon, 6:24 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, March 12. Engineer Tony Nanggel. March 12, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Makati City nanguna sa Metro Manila sa NCR National Achievement Test. VP Sara susunod kay dating Pangulong Duterte sa The Netherlands. PNP nagtaas ng heightened alert kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Singil sa kuryente ng Meralco kasado na ngayong buwan. DOTR naglagay ng 2 complaint hotlines para sa mga biktima ng tanimbala. Mahigit 12 rider sumemplang sa Kamuning flyover dahil sa nagkalat na putik. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Naungusan ng mga public school sa Makati ang regional at national average na sa 2023-2024 National Achievement Test o NAT para sa grade 6 students. Batay sa report ng School Division Office Makati City, DepEd Makati, ang mean percentage score ng lungsod sa 21st century skills at 5 learning areas ay lumagpas sa NCR at National MPS. Sa overall, ang pinagsamang MPS o mean percentage scores ng Makati sa NAT ay 68.54, lagpas sa 61.02 ng NCR at sa national na 57.94. Ayon kay Mayor Avi Better Binay, natutuwa siya sa kahangahangang performance ng lungsod sa pinakabagong National Achievement Test. Ito ay patunay na lahat ng kanilang pagsisikap na maibigay ang best education sa mga kabataan ay neta-translate sa mas mahusay na academic and cognitive skills sa kanilang mga
estudyante. Sabi nga ni Mayor Abby Berbinay nung na-interview natin sulit, katunying, Sulit. sabi niya, katunying sulit yung Sulit. ating mga ibinibigay na suporta sa ating mga mag-aaral. Yun ang tamang term, ano? Sulit. Oo. Mabigyan mo ng libreng gamit sa eskwela. Oo. Libreng uniform. Yan. May may chibug pa. Ayun, no? Yung mga bata. Diba? Talaga Talaga nga naman. siyempre, ang kaligayahan mo na lang, mag-aaral kayo mabuti itong mga bata na to. Yun lang. Tapos ito yung resulta. Talaga naman, ano? Ayun, sulit na sulit nga. Kaya daw yung mga estudyante nila kapag nagdeklarang walang pasok sa ibang lugar, tapos sila hindi nagdeklara, sabi daw ng mga bata, no problem, gusto namin pumasok. Ayun! Sabi daw ng mga bata. Ganun sana, Ano ano? mga bata? Abi Berbinay, wala ba tayo dyan? Sa ibang balita, magtutungo sa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte para sundan ang amang si dating Pangulong Digong Duterte matapos itong arestuhin at ilipad kagabi patungong ICC headquarters sa nasabing bansa. Bago ilipad patungong Netherlands, nakausap ni VP Sara ang kanyang ama at nangako itong susunod saan man ito dalhin ng ICC. Ayon kay VP Sara, meron ang arrangements at kailangan kausapin muna niya ang kanilang mga abogado para sa mga susunod nilang gagawin. Sa panayam ng DZRH, iginit nito na hindi tama ang naging proseso sa paghahain ng ICC arrest warrant laban sa kanyang ama. Yes. Binigyan ko siya ng instructions galing sa abogado at sinabi niya sa akin na umuwi na lang daw muna ako. Pero sinabihan ko siya na kailangan ko din na i-meeting yung mga abogado niya doon kung saan man siya papunta. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Alas 6:33 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Itinaas ng pambansang pulisya ang heightened alert sa buong bansa matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kopya ng memorandum na nakita ng DZRH News, sinabisuhan ng Kampo Kame ang lahat ng regional office and national support units na magtaas ng alerto. Ito'y para bantayan ang mga posibleng pagkilos gaya ng rally na may kaugnayan sa pag-aresto ng Interpol sa dating Pangulo. Pinagana na ng PNP Border Control Points at Civil Disturbance Management Contingent para masiguro ang kapayapaan sa buong bansa. Alas 6:34 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Tataas ng 30 sentimos bawat kilowatt-hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ito katambas ng 53 pesos sa bill ng mga tahanan na ang konsumo ay nasa 200 kilowatt-hour. Ayon sa Meralco, ngayong Marso ay nasa 12 pesos and 29 centavos per kilowatt-hour na ang singil sa kuryente mula sa dating 12.03 noong Pebrero. Paliwanag pa ng Meralco, ngayong buwan ay wala ang tinatawag na one-time refund mula sa regulatory reset fees na iniutos ng ERC na ipinatupad noong Pebrero, nakatumbas ng 23 centavos per kilowatt-hour. Ito'y kahit bumaba ang generation charge, ngunit tumaas naman ang iba pang singilin gaya ng transmission at ancillary service charges. Higit 12 rider naman ang sugatan ng sumemplang ang kanilang motorsiklo dahil sa tumapo na kargang putik ng isang dump truck sa Kamuning flyover sa Quezon City. Sa report ng MMDA, nangyari ang insidente alas 1:30 ng madaling araw. Ito yung nire-report kahapon ni Val. Galing sa Pasig ang dump truck at papunta sana sa Pampanga para magdala ng panambak. Katwiran ng driver ng truck, naging putik ang dala niyang lupa dahil umulan at aksidenteng nabuksan ang safety lock. Ayun, bumukas nga pala. Bumukas nga pala. Hindi alam ni Direct kahapon. Oo. Bumukas nga pala yung lock sa tailgate kaya tumapon ang mga karga nito. Mabilis ang takbo ng mga nasaktang rider at hindi napansin ang nagkalat na putik at graba. Mga graba yung nakita natin kahapon sa flyover kaya madulas at ilan sa mga ito'y tumilapon. Ang insidente ay nagdulot ng matinding traffic kahapon sa lugar.
Alas 6:36 ng umaga, maayapayabak kay Kongane, mga kabalen. Gising na. Nagtalaga ng 2 hotline numbers ang DOTR para sa mga reklamo kaugnay ng tanim bala modo sa di pa pang pang-aabuso sa NAIA. Hindi kasunod na nag-viral na video sa social media kung saan isang senior citizen ang nagreklamo sa pagbabalik ng tanim bala scheme matapos siyang harangin sa pagsakay ng eroplano pa Vietnam dahil umano sa balang nakita sa kanyang bag. Ayon kay Transportation Secretary Vince The Terminator Dizon, maaaring gamitin ng publiko ang mga designated hotline numbers. Ito po yung number ho, 0960 461 6877. Yun ang isa. Ito pa isa, 0920 946 3687. Pwede daw pong mag-report ng inyong mga nakikitang kabulastugan. Ayun, sa mga hotline na yan. Sa mga hotline po na yan. Kahapon nakita mo ba yung dumausdos na escalator sa MRT? Kaya nga, gulat pambira, ako sunod-sunod yan Oo nga. Naging bago lang ang DOTR Secretary Nagkakasunod-sunod. Ano ba yan? Mabutit walang namatay doon. May 10 pong nasugatan dyan sa MRT. Biruin mo galit na galit si Secretary Vince Dizon. Punong-puno yung sakay. Ang daming sakay ng escalator, paakyat. Tapos biglang parang siguro biglang tumupi yung nawala yung tapakan mo. Nawala yung tapakan. Dumiretsong ganun. Kaya dumausdos silang lahat Totoo. Yung sakay. Nako. Grabe. Katakot yun. Maniwala kayo. Galit na galit si Secretary Vince Dizon at pati yung maintenance contractor, yung Sumitomo. Ayan. Kinausap niya ng Japanese Aba, tingnan mo naman. Sa inis Sa inis. Natutong mag-Nihongo, Ang bilis gawin. Kahapon daw. Ano ba sabi? Heist? Hindi. yun yung mga Korean pala yun naman yung mga train na hindi kasya sa riles. Yung Busan. Alam mo? Train to Busan. Train to Busan. Train from Busan pala. Train from Busan. Ito, anong napagalitan? Sabi ni Secretary Vince Dizon, binasa ko yung kontrata. Ang usapan dito, pagka nagka-aberya, 1 oras lang, tapos na to Ayun, kaya bumalik. Alas 5:30 lang, bumalik na. Susunod! Dito po! May mga update pa ho tayo kaugnay ng pagbiyahe sa dating Pangulong Duterte sa The Hague. Mga update pa mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte. At may mga naghahanap naman kay Senator Bato. Ayan. Si Senator Bato ba subject din ng arrest warrant? Hindi. Binasa ko yung report. Wala pa doon. Diba? Baka may bukod sa kanya. Huwag ka namang nananakot. Hindi naman. Pinag-iingat ko lang si Senator Bato. Hindi. Kasi sinabi niya, make my day. Ayan, sinabi niya yun baka nabigla lang siya nun. Marami kasing naghahanap sa kanya. Kahapon, hindi siya nakita ron. Hindi man lang daw pumunta doon sa si Senator Bongo andun. Nagpumilit nga sanang makapasok pero hindi siya pinapasok. Ayun, nakapagdala naman siya ng Senator, pizza. nakapagdala ng pizza. Senator Bato, kung nakikinig kayo, baka pwedeng i-open ninyo ang linya nyo para sa 2x2. Ayan. Yan, dati ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:40. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, Dr. Gili, Dr. Guillermo Manalo,
Diyan sa NKTI, Kumbatsero, nakatutok pala sa atin. Doc Gili, tama ba yung mga pinag-usapan namin tungkol sa diabetes? baka may input kayo, baka may mali kami doon sa mga nasabi namin. Yun naman ayon sa aking karanasan. Si Kumbatsero dito ang aking subject matter expert. Dahil masyado pang maaga. Pero alam nyo, mga kababayan, yung mangga talaga. Ay, ang taas daw niyan. Medyo sa lahat ng magtimpi kayo sa mangga. Sa lahat ng may diabetes na narinig ko, yun ang sinasabi nila, mangga daw ang taas. Kaya lang pag nakatikim ka ng mangga Sambales talaga magkakasala ka Talagang parang may insulin naman. Ay, parang gano'n, Kumbatsero. Saka itatakbo ko na lang to. Parang gano'n. Mag-exercise o bukas na lang, hindi na ako kakain. Kaya lang pag makita mo uli sa pagkainan Nako, yun na nga, yun ang problema. Saka yung isa pa, yung lansones, Kumbatsero. Isa pa rin yan, ng Camiguin. Napakasarap pa naman ng lansones ng Camiguin. Ay, Governor JJ Romualdo. Alam ba tayo? Ay, Boss Jomay, magandang morning. Si Boss Jomay Paroco, ito may tinext sa atin na ano pala yun, Gulfstream 550 G550. Yan. May ang letra RPC5219. Yes. Ayan, Yun pala yung aeroplano sinakyan ng pinagsakyan sa dating Pangulo. At ang biyahe niyan ay ilang oras daw? 8 hours. 8 hours. So tama-tama. Kung alas 11, by the way, Kumbatsero, wala ka ba napansin? Kahapon ay March 11. March 11. 03:11. Alam mo ba kung anong oras lumipad yung aeroplano? 11:03. 11:03. Aba, tinan mo nga naman. Kung meron lang magaling magsaklit dyan, yung mga tumataya sa wedding, tayaan nyo. Tayaan nyo, 11:03. Sa loto ba? May pwede bang itaya sa ganon? Hindi ko alam Mga dagdag na pang kombinasyon ninyo. GML. Meron bang kombinasyon na pwedeng samahan ng 0311 o 1103? Hindi ba, Kumbatsero? 11:03 at 03:11 lumipad ang eroplano papunta sa the Netherlands. Palagay ko yung mga sumubaybay kahapon hindi pa naiisip yan dahil mga puyat pa. Pagod sa pagsubaybay sa maghapong pagtutok kahapon sa mga pangyayari. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:47 ang ating oras. Sa ilan pa nating mga balita, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi impeachment o International Criminal Court ang totoong problema ng bayan. Ito ang binigyan din ng Vice Presidente matapos arestuhin ang kanyang ama sa kasong crime against humanity. Para sa Vice Presidente, kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, korupsyon sa budget, kawalan ng development projects, at ang pangyayari sa PhilHealth ang totoong problemang kinakaharap ng bansa. Hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, yung impeachment. Yun, si Vice President Sara Duterte. Hindi nakita kahapon, walang video kahapon kung nasaan si VP Sara. Pero pagdating niya galing Hong Kong, nagsumikap din pala Kumbatsero na makapunta. Hindi lang nakapasok. Hinarang lang din, hindi pinayagan. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Sa kaugnay pa ring balita, pinusasan umano si dating Executive Secretary Bingbong Medialdea ni CIDG Chief Birthday Boy Major General Nicolas Torre III nang papasakay ito ng eroplano kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, iginiit ni Medialdea na hindi naman siya kriminal pero pinusasan siya at maging ang dating Pangulo ay binuhat umano ng otoridad. Dea, wala naman na silang magagawa pero tiwala makababalik sila kaagad sa bansa. Otoridad, wala tayong magagawa. Pinagbubuhat na siya, ako pinasasan, hindi naman ako kriminal, no? Pero sige lang, tangkapin namin yan. ES, pinusasan ho kayo? Oh.
ES, pinusasan kayo? Yes, sir. Sinong nagposas po sa inyo? Si General Torre. Yan po ang May ganun pala, papahayag ni ES, dating ES Bingbong Mijaldea habang kinakausap ni kasamang Henry Uri habang nagigitla si Kisses namin dito. 10 minuto na lang, alas 7 na. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na ka mo, gising na. Iginit ni Senador Bongo na ang pagpapalabas ng warrant of arrest sa International Criminal Court ay isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Sa kanyang inilabas na pahayag, muling inulit ng Senador na hindi dapat manghimasok ang ICC sa domestic affairs ng bansa. Ito'y dahil bukod sa hindi na tayo miyembro ng ICC, ang ating mga domestic court ay mananatiling fully operational at independent. Sa katunayan, sinabi ni Senator Bongo na may kaso ng naisampa at may mga isinasagawa ng investigasyon ng executive at ang Kongreso. Tulad ng sinabi ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng senador na handa naman initong harapin ang anumang kaso laban sa kanya basta ang mga kapwa niya Pilipino ang mag-uuhusga sa kanya. Nanawagan si Senador Bongo sa publiko na ipagdasal ang dating Pangulo matapos itong ibiyahe na o ilipad na patungong The Hague, Netherlands. Umapila din ito sa mga otoridad na pangalagaan at bigyan ng proper medical attention ang dating Pangulo na magdiriwang ng kanyang 80th birthday sa March 28. Ayun nga pala. March 28. Friday. That's a Friday. Umaasa po ang mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs na magtutuloy na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crime against humanity na nakasampa sa International Criminal Court. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, labis ang kanilang kasiyahan matapos na mabalitaan na inaresto na ang dating Pangulo. Taong 2018 nang magsampa ng reklamo sa ICC laban kay Duterte ang mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs kasama ang religious group na Rise Up for Life and for Rights. Panahon na para harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kaso sa kanya sa International Criminal Court. Ito naman ang pahayag ni dating Senador Laila de Lima matapos harapin sa korte ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng Duterte administration at nakulong. Ikinulong, doon na lang. Si Senator Laila de Lima ay ilang taong nakakulong? Ilang taong nakulong? 7 yata. 7 taong ipinakulong ng Duterte administration. Sa isang pahayag, sinabi ni de Lima na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay patunay na walang mas nakatataas sa bansa. Nobody's above the law. Yun. Masyado na rin anyang long overdue ito tungo sa pagkakamit ng hustisya, lalo't matagal na itong hinihintay ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Para kay De Lima, personal sa kanya ang pagkakaaresto sa dating Pangulo dahil naniniwala siyang ang kanyang pagkakakulong ng halos 7 taon, ayun na, ay dahil sa pagbatikos niya sa war against drugs ng Duterte administration. And in fairness to Senator De Lima, nung mayor pa si Mayor Digong sa Davao, ayun nga, siya nga yung siya nag-iimbestiga sa Commission on Human Rights. Sa human rights. Kaya talagang mainit din sa kanya ang mga Duterte. Mainit sa kanya. At mainit din naman siya sa mga Duterte. Pareha sila. Ang problema nung nasa kapangyarihan si Pangulong Duterte, naikulong na siya. Pero yung experience ni former Secretary Laila de Lima, hindi rin natin magugustuhan na mangyari sa atin yun. Totoo yun. Naalala nyo, especially yung merong mga teroristang nakakulong doon na namaril lang namaril. Grabe, ang tindi nun. Muntik na si Kondo na. Si Senator De Lima doon, di ba? Saka yung araw-araw ka nakakulong sa loob ng 7 taon. 7 taon? Tagal nun, tinatanong ko nga, ano ba itsura sa pagkakaalam mo, alam mo sa iyong sarili na wala kang kasalanan. Kung ikaw yung nasa ganong sitwasyon, na alam mo sa sarili mong wala kang kasalanan, ang sakit sa kalooban nun. Kaya yung mga supporters at kamag-anak ni Secretary de Lima nun, naghumiyaw ng katarungan, umiiyak at sabing mga pang-abuso ang dating Pangulo, pinipigilan siya magsalita, etc.
yun din ang nararamdaman ngayon nung kampo ng Pangulong Duterte. Pakiramdam naman nila ay sila ay Sila naman, inaapi, pinupolitika, etc. Kaya sabi ko, ano kaya itsura ng kulungan sa ICC? Sabi ni Yuel, ito po yung Yuel, pakita mo nga. Kulungan ba yan? Parang palaruan yan Parang condo unit yan parang may library yan May library, may parang merong baka common area yan. Meron pang tennis court sa loob ng basketball court. Pwede kang mag-tennis habang nagba-basketball. Tama. Diba? Tapos yan, pwede ka siguro computer. Maglaro ng Counter-Strike. Yung kama, wala bang kama? Wala bang kama to? May gym. Yung higaan. Walang higaan, Yuel? Wala daw higaan. Ilan ang problema. Ilan daw ang problema? Walang higaan. Hindi pwede yan. Nawala yung picture ng higaan. Sige, mamaya papakita natin. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Sa lahat minsan ako doon nagpunta sa Chimsatwi. Maraming nahihilig. Sa dami rin ng mga Pilipino doon, tapos nagagaya yung iba. Nakikita, ba't ba mga Pinoy pila ng pila doon? Nakikitikim na rin. Pwesto Kanto nasa kanto. Ito yung Tico. T.co. Ayan. Ayun. Laban tayo dyan, Kuya Jem. At magandang umaga at happy birthday sa ating kabaro sa industriya ng pamamahayag kay Kuya Carlo Gahol. Happy birthday Kuya Carlo at happy birthday din kay Attorney Aiden Sigua ng Tarlac. Happy birthday. Binabati ka rin ni Mayor Ray Katakutan ng Kapas. Ayun. Sabi ni Jerry Labasa, nakala ko ba di tayo member ng ICC? Malabnaw na paninindigan ng gobyerno kaya tayo binabatikos ng ibang bansa. Yun ang karaniwang puna ngayon sa ginawa natin. Ginawa ng pamahalaan natin. Pero yun nga yung pinarinig namin sa inyo kanina, paliwanag ng Pangulong BBM, hindi yung ICC ang sinunod natin, kundi yung Interpol. Yung Interpol. Yun ang naging daan naman ng ICC. Ginamit ng ICC ang Interpol. Para magkabarkada, kumbachero. Pare, hindi ayaw kong kausapin ng kaibigan mo Ayan. Baka pwede namang makisuyo. Ikaw na ang maglapit. Ayun. Dahil yung kaibigan naman hindi matatanggihan. Hindi matanggihan ng isa. Ayun, ang ganoon ang nangyari. ko Bakit hindi matatanggihan? Anong paliwanag ng Pangulo? Mr. President, pwede ba magpaliwanag kayo? Bakit naman hindi niyo matatanggihan ng Interpol? Ulitin nga natin yan. Sige nga. Interpol asked for help and we oblige because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Yun ang paliwanag niya. Nasa atin yan. Kung maniniwala tayo. Tatanggapin natin. Maring totoo yun, pero kung tatanggapin natin. Yes. Kasi meron hong mga bansa na may mga member states din ng ICC na hindi sinusunod ang pagpapaaresto na ang arrest warrant ng ICC. Yes. Kumbaga, ang binabanggit natin dito, kumbachero, sa mga kababayan natin na sasabihin ano ba naman tong ating pamahalaan?
pwede namang pigilin ng Pangulo yan kung ayaw niya eh. Kung, talaga. Kung halimbawa may arrest warrant na. Kung may arrest warrant na at kahit pa nga ba may Interpol pa na ganyan. Pag sinabi ng Pangulo, wag. Hindi tayo member ng ICC. Parang Interpol, pasensya ka na. Yung arrest order galing sa kanyan eh. Sa isang institusyon na hindi naman kami miyembro. Pasensya, iba na lang ipakiusap mo sa akin. Ayun, pwedeng isang senaryo yun. Pwede bang sabihin yun ng Pangulo? Sa mga rami nating kababayan, maaaring yun ang kanilang maging paniwala. Hindi, pagka gusto ng Pangulo, pwede niyang tanggihan yan. Kaya nga siya Pangulo eh. Kaya nga sabi ho natin, yung paliwanag ng Pangulo, maaaring tama, maaaring with the basis. Pero, yun nga ang tanong, tanggap ba natin yun? Tanggap nyo ba yun bilang mga mamamayang Pilipino? Tingnan natin ang mga magiging susunod na kabanata dyan. Ito ho palang arrest warrant laban sa dating Pangulo. Parang sa tingin ko doon sa mga pangalan kung Batcher, parang puro mga babae, ano? Yung mga judge ng International Criminal Court. Ano pa pangalan? Ang presiding judge ay si Judge Julia. Ayun, Julia pa lang parang babae na. Ganyan yung pangalan ng Julia Antonella Mutok. Ayan ha. Mga taga-kwan yan. Mga taga San Isidro yan. Mutok pala eh. Yung pangalawa ay Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ayan ha. Rain ang pangalan. May kilala ko, Rain, babae din. Babae rin. Ito, sigurado ako, babae ito. Judge Maria. Maria. Del Socorro Flores Leira. Ayan, Maria Socorro. Maria Del Socorro Flores Leira. At ang binabanggit ho nila, ang paliwanag din, ito, nasa atin din to kung tatanggapin natin yung paliwanag ng International Criminal Court. Dito po sa kanila ipinalabas na arrest warrant, binanggit nila na, totoong hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, pero ang saklaw daw po ng kasong kanilang nililitis o kanilang na ipinaparatang sa dating Pangulo ay nangyari nung panahong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Sinimulan ho nila doon sa panahon ng Davao Death Squad nung mayor pa si Mayor Digong at hanggang doon sa unang mga ilang taon ng kanyang panunungkulan bilang presidente. Na during that time ay hindi pa tayo nagwi-withdraw sa ICC. Ayun, ay matitinan natin yun. Tatanggap ba natin yun? At saka, kung Batchero, ito narinig ko lang din kasi marami na rin ako nakakausap dahil ito ang top story eh. Sabi ng isang kausap ko kagabi, pwede naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Tapos pagpaplanuhan ka bang ipapatay? Paplanuhan ipapatay. Tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang tama, sabi ko, iba rin talaga pag may kausap ka ibang tao eh. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang nag-extend ka ng reconciliation, helping hand, iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Na sinasabing bangag ka. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Adik ka. Adik ka. Ngiwi ka. Lahat. Paano nga naman mangyayari yun? Kumbaga, umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin. Samantala, alamin nga natin kung ano mga pagkilos ng mga pulis ngayon. Meron ba silang inaasahang mga rally? Meron daw kasing mga nananawagan na ng people power eh. Alamin natin ang update mula sa kapulisan RH15, Giselle Ricafort. Kanin Giselle! Sa Jerry Katunying, handa nang i-deploy ng National Capital Region Police Office ang halos 21,000 nilang tauhan matapos iutos ng PNP ang heightened alert sa sunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Sinabi sa DZRH ni NCRPO Chief Brigadier General Anthony Abirin na nagkahanda ang kanilang mga tauhan anumang oras sila kailanganin upang siguruhin ang mahigpit na seguridad.
Bantay sarado na anya nila ang mga lugar na kadalas ng pinagdarausan ng mga public assembly o pagtitipon dito sa Capital Region. Una nang ipinag-utos ng Philippine National Police sa kanilang mga regional at national support unit na magtaas ng alerto ngayong posible ang mga pagkilos. Samantalang sa pagputok naman ng araw, bumunga dito sa tapat ng Gate 5 ng Villamor Air Base kung saan nagkampo ang mga taga-suporta at media kahapon ang nagdalat na sangkatutak ng mga basura. Ang dami nga, ano? Oo. Baka naman kayong mga taga-media ang may gawa niyan, Giselle. Nakikita kita kahapon sa video Malamang. Oo. Siguro bumili ka ng burger. Hindi naman sinabi ka, Jerry Gatunying, napawang sa mga taga-suporta lang yan. So, aminado ka? Hindi ako nagkalat, wala kang kain at walang inuman simula kahapon dyan. Talaga? Hindi naman pala. Iba ka talaga. Oy, Boss Jomay, Attorney Reg, yung mga reporter nating walang pahinga. Ayan, walang pahinga. Ayan, hindi naman sila nagpaparinig. Hindi naman. Ako na magpaparinig para sa inyo. Attorney Reg, Boss Jun. Boss Jun. Boss Jomay, alam nyo na gagawin nyo sa mga reporters na ito. Wag na kami ni Kumbachero. Okay lang kami. Pero pwede rin kasama nyo kami. Pwede na rin idamay kami. Maganda ba kita ng kumpanya ngayon? Giselle. Ano yan? Jerry Katunying, bukod dyan sa mga sangkatutak na basura, kapansin-pansin din na nananatili pa rin na nakakadena yung isa sa dalawang gate nitong Gate 5 ng Villamor simula nang pumapal yung mga tao sa labas nito kahapon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na bahagi ng obligasyon ng Pilipinas sa Interpol ang pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte pinayuhan ni VP Sara na huwag tumanggap ng tubig at pagkain kahit kanino sa Netherlands. Investigasyon laban kay Speaker Martin Romualdez at iba pang lider ng Kamara itinigil ng Ombudsman. 4 na bugaw na inaresto na NBI. Higit 100 biktima ng human trafficking kabilang ilang minor de edad na rescue. Isang vlogger sinunog ang sarili para lang sa kanyang content. Nako, humingi ng tulong sa mga followers para magpagamot. 4 na lalawigan sa bansa nakaranas ng mapanganib na heat index kahapon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:12 ang ating oras. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng cancer. Tayo sa taga-ICC, Kumbachero. Sige. Mula sa... Baka mahirapan tayo dito. Ano kaya itong... ano kayang... baka French speaking to. French kaya? Okay. Si Attorney Christina Conti is in our line. Attorney Conti, good morning. Good morning. Bonjour. 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 Pilipino. Mario Joseph. Pinahirapan niyo pa kami. Ito, akala ko yung pala kayo magtagalog. Marunong pala magtagalog. Akala ko yung yung may S hindi konti lang pala. Yung contest naman yun, may bake shop yun. Mga cake naman yun. Mga cake. Teka nga muna, Attorney Conti. Ano ho ba ibig sabihin ng International Criminal Court Assistant to Counsel? Ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun ay ako ay rehistrado o pwedeng mag-appear sa harap ng korte. Yan ay kung may kliyente ako at kung may kaso. Ngayon mukhang lumalapit na tayo sa ganong
posibilidad dahil si Rodrigo Duterte nakuha na at yung situation in the Philippines pagde-develop yan into iba sa atin people of the Philippines versus doon Office of the Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Kapag kaso na yan, pwede nang mag-appeal ang mga biktima. May separate na identity to. Parang, di ba, sa atin private complainant ang tawag. Opo. Sa kanila talagang victims, pwedeng may sariling abogado. Oo. Kaya doon ang eksena namin. Hindi kami sa, kumbaga sa prosecution mismo o kaya sa defense office. Doon ako sa biktima. Abogado po kayo ng biktima. Yun. Opo. Ayun, klaro, klaro na. Pero doon sa yung ito ho ba'y nagsimula doon sa ito ba yung i-file mismo noon ni na dating Senator Trillanes o may ibang na-file na complaint sa ICC? Ay, kasama na yun. Ang tawag kasi dyan, situation in the Philippines. Situation in the Philippines. Lahat saklaw, lahat ng nagreklamo sila or tumawag sa kanila, dumulog, ay inano, o kumbaga pinagsama-sama, tinignan ang situation in the Philippines at nagkakalahok na yan. So parang para pong kumbaga parang i-consolidate yung mga reklamo, ano? Oo. Hindi kumbaga parang complaint na Trillanes versus hindi na ganoon. Buong yan, lahat ng mga konsiderasyon pinasok na. Kaya kumbaga sabi na magkakasama lahat ng kumbaga lahat ng dito sa Pilipinas noong panahon ng so papasok na yung scope ng investigation. Lahat ng pasok dyan ay iisa ang sitwasyon at iisa ang kaso. Opo, okay. Attorney Conti, kayo lang ba ang parang accredited ng ICC na lawyer dito sa Pilipinas o meron pang iba na pwede namang kuning defense lawyer ng dating Pangulo? Naku, marami. Tapos actually hindi naman siya sarado na Pilipino lang ang kukunin niya. Kaya lang parang ganun ang preference niya, no? Gusto niya Pilipino. Pero anyway, sa ICC may mahigit 1,000 abogado na pwedeng mag-appear na counsel. Ito pa yung assistant to counsel. Doon ako. Tapos, sa listahan yun, may 5 na Pilipino. Sino yan? Harry Roque. Si Harry Roque. Isa, okay. Ako na yun. Tapos may 2 na taga-Center Law, si Attorney Joel Butuyan, saka si Attorney Gilbert Andres, na parehong kasama niya dati. Si Attorney Joel Butuyan. Yes, pero victims na rin sila. Kumbaga, meron na silang i-represent. Sa panig na pala sila ng victim. Oo, sa panig na ng victim. So, sino na lang yung pwedeng makuha for the defense na Pilipino? Nako, may 2 pangalan na iba pa kaso. Hindi ko alam kung gusto nilang magpapangalan. Sige na nga, isang babae, isang lalaki. Public naman yun di ba? Sige, isang babae, isang lalaki, si Nash Marahong Sali at saka si Charles Gansen Chua. Ayun, Marahong Sali. Ito, taga-Ateneo yung isa, si Nash, si Marahong Salik ay nasa Korte Suprema ngayon. Okay, at least kung gusto talaga nila ng Filipino lawyers. Pero teka, humaharap na ba si Harry Roque ngayon? Yun na nga. Harry Roque, ang bet ko sa kanya. Kasi nung una, nagpupustura ng abogado niya Saka, in fairness, si Harry Roque po, si Attorney Harry Roque, nung una namin siya nakilala at ini-interview is because of his expertise in international law. Una siyang abogado na miyembro ng ICC. Tingnan mo na Pero unang Pilipino. Kaya maganda. Yun. Hindi mo mabubura sa kanya yun. Siya talaga. Kaya nga. Nauna na. Okay. Dito sa pangyayari, ano nyo nga kami sa magiging process o procedure. So pagdating sa The Hague, ano ang mga susunod na mangyayari doon, na attorney? Yung
tinatawag na parang onboarding o processing. Siyempre, kailangan may determination, tama ba yung nangyari? Ikaw ba to? Merong sinasabi sa Rome Statute, sa Article 59, na kailangan humarap sa korte. Okay. At yung local court, the Court of Competent Jurisdiction, ay aalamin kung tama ba ang naging proseso at ikaw ba yan. So yun yung determination or verification of the incident. Tapos nun, Teka muna, yun unang sinabi nyo na yun. Nagawa ba yun ng Philippine government? Parang hindi namin nabalita ang dinala siya sa husgado. Hindi. At ang nakita ko mukhang may dahilan sila. Hindi naman kami member state Huwag na kaming pasundin pa sa okay. Okay. Tapos, ang pag-aresto namin ay based on a treaty, extradition treaty, o kasunduan, o request ng international community, or kumbaga diplomatic channel. Hindi namin ginawa ito. Yung kagabi sinabi, di ba? Kasi kailangan namin sumunod. Kung hindi, parang parang obligasyon. Obligasyon sa Interpol. Obligasyon sa Interpol, hindi sa ICC. Kaliwaan. Parang kaliwaan na. Ginawa na, returning the favor yung pala. Returning the favor. Gawin namin to para sa susunod na maghingi tayo ng tulong, tutulungan tayo. Parang iniisip ko dito, Alice Go. Ayun, binanggit nga ho ng Pangulo yun. Binanggit niya si Alice Go, si Tevez, at saka isa pang taga-Myanmar na fugitive. Oo. So yan yung parang itsurahan natin dito sa international community. Nag-request sila ng tulong. Binigay na natin. Dito sa magkano pa tayo, mag-away-away. At sabi ko nga, talagang win-win naman para sa Marcos government na litisin ang kaso. Tapos i-turn over sila sa ICC. May expertise at may funding para sa investigation, hindi na tayo yung gagastos. Hindi, taga muna. Yung bang gastos sa chartered plane, may idea kayo kung sino ang nag-assume o nag-shoulder? Wala. Naku, yan din nga yung tanungan namin na ano ba yan? Tayo ba nag-masters niyan? Or paano ba yan? Ang maintindihan ko, parang hindi ba Interpol ang nag-arrange or tumulong na kumuha? Kasi hindi Philippine jet. Carrier. Flag carrier. So paring Interpol, baka kung may gastos man, hindi ba pwedeng i-reimburse yun, attorney? Kailangan i-audit kung sakali na taong bayad, hindi naman. So pagdating po sa Netherlands, sa The Hague, ano po ang mangyayari? Dito ko na nakikita yung sinasabi na dadalhin ng korte, posibleng yung the Netherlands, ang mag-effect ng Article 59 ng Rome Statute. Kasi sila, member state. Dadalhin nila sa kanilang Court of Local Competent Jurisdiction. Tapos sasabihin, una, ikaw ba ang akusado? Pangalawa, tama ba ang pagproseso sa iyo? Pangatlo, may karapatan ka bang nalabag? Yan. Pag na-determine na nun, tutuloy na or isu-surrender. Medyo technical yung term na parang surrender kasi parang pwede mo na mag-surrender anytime. Ito yung surrender of the custody of the person to the court. Ayun. So mag-a-assume na ngayon ng jurisdiction yung husgado sa person ng accused. Oo, yung ganon yung natin, framework na magkakagat ang jurisdiction over the person. Kasi sabihin ng korte, may jurisdiction kami doon sa krimen. Kaya kung sino man ang inaakusahan dyan sa krimen yan, at dahil nag-submit voluntary report or dadala sa korte, tuloy na yan. Pero in the meantime, na may, halimbawa, mag-uumpisa na po yung trial. Mag-uumpisa ba kaagad yung trial dyan pagka dumating siya doon? Hindi. Hindi. Sabihin ko na, may mga options.
Duterte o sino mga akusado na pwede nilang remedyo, na pwedeng gawin. Katulad ng mag-apply ng bail. Pwede pala. Pwede, interim release. Pwede siyang magtanong o pwede niyang i-arrange kung, teka, paano ang aking medical yes. Isa pa yun. Maraming mga interim at saka, kumbaga, parang interlocutory na questions or issues na pwede din niya ayusin o tanungin. Kasi, kinu-question ko ang jurisdiction ng court. Pero kung ko ang lahat. Okay, pero kung halimbawa doon muna tayo sa unang option na sinuggest nyo, yung mag petition for bail, kung pagbigyan po yun, can he return to the Philippines o doon lang sa Netherlands? It depends on the decision of the court. Ano yan walang rules. Kasi bihira silang, may general rules, pero hindi katulad sa atin na medyo abante, kumbaga na may may amount, may formula, may gano'n. Sa kanila, una, hindi ko siguradong mag-grant siya dahil ang mga kinakasuhan ng matitinding kaso, kumbaga sa atin, pag murder yan o kaya reclusion perpetua ang mga penalty, alamang hindi yan hindi papayagan. Mag-bail. If evidence of guilt is strong, yung standard. Sa court, ang pinapayagan lang nila na mag-bail so far, yung mga may Article 70 charges. Yun yung nananakot ng witnesses, hindi core, yung mga other crimes. Hindi yung mismo 4 crimes ng ICC. Pag gano'n, matindihan yun. Pero sa condition niya, sa yung health condition niya, he's 80 years old, turning 80. And may sakit. May diabetes, may iba pa. Yung health condition niya ang baka pwede pang maging factor kasi is he fit to stand trial? Kaya ba niya humarap ng korte? Naiintindihan ba niya? Yun yung importante naman sa korte. Pero kung makakatayo yan, okay din yan. Actually, uupo ka lang ng buong panahon naman kapag naghihiring. Pero ito, kung age at age, hindi 80 ang kailangan nating tingnan, kundi 18. 18? Sa korte, 18. Sa korte, walang nililitis na below 18 years old. Yung 80, walang ganong patakaran. Basta 18 and above, pwedeng litisin. Yun lang ang nakalagay sa Rome Statute na pinakapatakaran. Pero syempre, i-consider din yan. Pero hindi ko alam. Hindi ko masasabi na kumbaga may protocol patungkol dun sa edad. Pero the age is 18, not 80. Kung sakaling masimula ng trial, mabilis lang ba yon, attorney? Yung pagliliti sa ganyan? Hindi. Ganon? On the average, ang mga trials ay umaabot daw ng recently, nung kinumpit nila 8 years. 8 years? Abay, para din palang kaso dito sa Pilipinas. Dito na lang natin litisin yan mas matagal pala sa Pilipinas yan hindi, sa Pilipinas. Ang advantage din naman kasi, kompleto. So yung 10 years actually pinakamatagal na nila. Yun yung problema Yung court medyo bago-bago sa natin. So na nagsimula siya ng 2011, 10 years inabot ng unang kaso. Pero na, itong nakaraan 2 years pwede ba? Pwede na? So yung 2 years. 2 years. Pwede na yun. Yung 2 years, pwede na yun. Okay, yun yung target natin siguro. Teka muna, attorney, yung bang sabi 2011, so 14 years old pa lang pala tong ICC na to? Yes. Medyo bata-bata. 2002 na set up. 2002. Yung first trial niya, a bit later, saka pa lang talaga nag-pick up. Ano bang record nitong ICC na to? Ilan ba ang naku-convict nito at ilan ang na-absuelto? I-check ko yung dates, pero parang ayaw kasi ng ICC yung gano'n na kumbaga conviction rates. May ilan na rin siyang na-absuelto. Depende kasi per case. Kumbaga gano'n ang nila. Huwag nyo naman kaming
sabihin na puro convict. Na-convicting kami lagi o kaya depende siya sa circumstansya. Ano po Pero ba? may mga na-convict, may mga na-acquit. Opo. Ano po ba composition ng ICC? Puro babae ho ba yan na Attorney Conti? Kasi kayo ICC Assistant Counsel, tapos itong mga 3 judges puro babae pala yung nag-issue ng arrest warrant. Alam niyo yung presidente ng court din, babae. Babae din. Tomoko Akane, Japanese. Asiana. Kaya sabi namin, interesting to talagang pang Women's Month. Oo nga, ano. Ilan po yung membership composition ng court? Ang court has 18 judges. 18 judges. Katulad ba dito na may mga division din yan o puro en bank lagi? Bale, ang itsura nila ay naka-chamber. Pre-trial chamber. May tatlong tama ba? May tatlong pre-trial chamber or dalawa na pre-trial chamber. Actually, ikot-ikot sila ng assignment Tapos, sila din ang Supreme Court. So, medyo komplikado pero medyo maintindihan mo naman. So, ang appeals chamber na binubuo ng 5 abogado, okay? So, yung regular chamber ay tigta-3. Okay. Pag medyo komplikado yung issue, gagawing 5 yan. Okay. Kailangan even numbers Kung appeal na, at ito na yung parang Supreme Court. Parang Supreme Court na, unbanked na. Ang tawag ay, hindi. Ang tawag ay appeals chamber. Appeals chamber. Ang appeals chamber, 5 abogado yan na, o pwedeng dumami, yan yung magpapasya. So, iikot lang nila na tipong hindi naman ikaw yung galing doon sa regular regular chamber, pre-trial chamber, trial chamber, tapos ikaw din yung mag-decide sa sa parang Supreme Court sa apila. May assignment sila na hindi naman magkakagulo, parang gano'n. Ayun. Okay. Ano po ba ang halimbawa lang kung ang isang akusado diyan sa ICC ay makonvict, ano po ang sentensya? Ang sentensya ay kulong. Up to may life sentence daw, pero sa ICC hanggang 30 years lang ang kinikilala. Pwede, at importante din ito, danyos. At yung danyos, hindi siya kukumputin sa punto na parang magkano bang kaya mong ibigay? Hindi ganon. Ang ano nito ay, ano ba ang deserve ng mga biktima? Ano ang deserve nyo? At kung million yan, talagang kung million yan, talagang hindi mapupunan ng akusado, diba? Saan niya kukunin yun? Lalo na sinasabi ng dating Pangulo, pobre siya. Hanggang matapos siya sa pagka-presidente, pobre siya. Hala, ganun? Hanggang ngayon ba, pobre pa rin? Sabi ho niya. Ang pwedeng mangyari ay merong trust fund for victims na pagkukunan. Yung trust fund ay dinidonatan ng iba't ibang mga members so kaya million yung penalty pupunuan niyo from donations from member states, contributions hindi ho dun sa pera ng mga anak o pamilya ng akusado. Hindi, at saka klaro ko walang confidential funds dito. Talagang galing doon sa akusado, kung hindi niya mapupunuan, galing doon sa trust fund for victims. Kinikilala kasi ng ibang bansa na hindi talaga mapupunuan. At sa dami ng naging biktima, libo-libo yan usually na mag-a-apply na. Biktima ako. Parang yung martial law, di ba? May compensation doon. Medyo madugo lang yung kwentahan nun, saka yung pag-claim. Pero yung po, ang susunod na tanong po natin dyan, assuming, ito, medyo malayo na itong tingin natin, meron pong sentensya, saan po i-implement ang sentensya? Kung ikukulong. Dito sa atin? Ay, pero sa parang bilibid. So, una,
yung detention niya habang nagpa-trial dahil ang objective nun, tumipot ka sa hearing. Doon yun. Pag na-convict, edi syempre, penal na yun. Kumbaga, iba na yung konteksto, kailangan kang parusahan. Magbo-volunteer yung mga member state na i-host ka. Ngayon, ang mga host na member state na merong parang, ano ba to, sinalinga or hinost na mga convicted, Belgium, the Netherlands, at saka may isa pa na bansa. So, volunteer. Kung member state sana tayo, nakapag-volunteer. Ayun na nga. Yun nga, isusunod ko. So, hindi tayo pwedeng mag-volunteer dahil hindi na tayo member state. Oo, pero I guess pwede din. Sabihin natin, uy, dati naman kaming member. Maliit. Okay. Attorney, may mga laging nagtatanong at kahapon pa hinahanap si Senator Bato de la Rosa. Dito ba sa arrest warrant specific lang kay dating Pangulong Duterte? Yes, specific lang sa kanya. Pero ako, sinasabi ko na kay Senator Bato, huwag siyang pakakampante. Dahil? Nandun yung pangalan niya sa initial documents at saka si Oscar Albayalde. Yan ang mga talagang simulat sa nandyan ang pangalan. Dalawang dating PNP chief. Sino pa? Sabihin nyo na. Wala na. Dalawa lang. Pangalanan, pero hindi sa konteksto ng akusado. Siyempre, napangalanan si Kian de los Santos. Mga victims. Mga victims yun. Napangalanan din yung ibang mga tao dahil si Harry Roque minsan nababanggit. Kasi spokesperson. Pero yung sinong may kasalanan, sabi ng court, itong tatlo, tapos gusto nilang silipin yung hanggang city level at saka actually precinct level provincial, regional level na police. Sabi nila, silipin din natin yung responsibilidad nila. Okay. Ayun. Salamat sa pag-walk through nyo sa amin. Maganda ba ang weather dyan sa Dahig? Maganda, kaya lang may kalamigan, lalo na ngayon. Malamig niya. Mura ba dyan? Mura ba pagkain dyan? Baka may mga gustong andyan ba kayo? Andyan na ba kayo sa Dahig? Wala pa. Kala. Pero ready ako kung lipad na. Pero alam ko marami pang mangyayari. Hindi, kapag ka ba lilipad kayo dyan, sino gumagastos? Naku, sa initial kami. Dahil biktima yung representative, yung kliyente namin Hindi ba hindi sasagutin ng ICC yon? Kapag ready, kumbaga, na may kaso na, di ba? Kasi ngayon wala pang kaso. So, mga nakaraang biyahe, sinisingit. KKB. Nakikita naman, KKB. Tapos nakikitira. Alam na. Alam na this. Sino ba dyan? Ang may kama. May kwarto. Ito naman, kapag meron ng case, pwede kami at kumbaga, ma-qualify na. So parang PAW. Kumbaga, di ba sa Pilipinas naman, PAW pa in general. Pero kailangan may kaso ka. Dahil may kaso na at magsasabi na namin, ito kami, meron kaming mga kliyente, merong biktima na pag-participate sa case. So, klaro. Pwede silang magbigay ng assistance. Ito, magandang tanong to, last pahabol. Sabi ni John Bailon, paano pagka na-absuelto si former President Duterte? Hindi ba siya i-compensate ng ICC? I-compensate? Oo. Hindi. Hindi? Kung ma-absuelto. Wala akong alam i-check ko, pero wala akong alam na compensation na-quit. Kasi na-due process naman siya. Yun yung sisiguraduhin. Okay. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney. Sa ulitin. Thank you. Salamat po. Attorney Cristina Conti, International Criminal Court Assistant to Counsel. So 5 lang pala sila dito sa Pilipinas. Si Attorney Harry Roque ang number 1. Attorney Harry. Nako, labas ka na. Kailangan ng iyong powers. Tapos si Attorney Nas Marham Salik. Tapos si Attorney Chua at meron pa daw 2 iba pa. May 2 iba pa si na pwede. Aconti, okay? Pangunahing balita 7:42. Pangunahing balita
Pinasinayaan po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang kauna-unahan itong pinondohang Socio-Civic Center sa Mamburao Occidental, Mindoro. Ito pong dalawang palapag na gusali na pinondohan ng 50 million pesos mula sa State Gaming Agency ay pakikinabangan ng mga residente ng 15 barangay ng Mamburao at mga kalapit na munisipalidad. Pinangunahan ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano at PAGCOR VP for Corporate Social Responsibility Ramon Stephen Villaflor ang pagpapasinaya sa bagong gusali na magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad. Sinabi po ni Governor Gadiano, sobra pasasalamat nila sa PAGCOR sa pagdadala ng unang socio-civic center sa kanilang probinsya na hindi lang magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad, kundi magagamit din sa ibang socio-civic activities, mga programang pang-edukasyon at iba pa. Ayun, kapag daw hindi ginagamit bilang venue para sa socio-civic events at bilang evacuation facility sa panahon ng kalamidad, maaari rin nilang iparent ang lugar. Events place. Oo, sa mga individual o organisasyon para sa dagdag pondo sa Ganda, maintenance ng gusali. Ayun. Congratulations! Uy, happy birthday! Advance happy birthday bukas. Pasalubong kay Kuya DJ Dominic Jorge. Ay, Kuya DJ. Happy birthday. Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Yun. At happy birthday din daw kay Marcial Angelico Castro. Happy birthday, Marcial Angelico Castro. Binabati ka ni Mare. Ni Maring Yao. Ni Marcial Yao. At nga pala, kumbachero, baka wala ka naman lakad, nangungumbita si Attorney Aiden Sigua. Attorney Aiden. 50 years old ka na rin pala, Attorney Aiden. Ilan na? Ilan? 50. Aba, Diyan halata sa Clark. Magkita-kita raw sa Clark mamaya, alas 6. Ayan na, lawak nung Clark. Saan ba dyan? Attorney Aiden. Oy, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ay, balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan? Subukan po ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ayan, ay Kaselo Lagmay, ito subukan mo. Itong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa mas mawabing pagmamaneho. Alam mo ba, RD Jerry Cupido, Mr. Cupido. Meron pala tong hybrid system, may sariling baterya na buboost ang performance ng makina at matipid pa. Ayan. Fuel economy. Mas maganda ito, Mr. Cupido, doon sa gamit mo. Dahil syempre, hindi mawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. Sabi naman ni Asik Eli Cruz, paano kung marami akong dala-dala? May buhat-buhat ko. Ay, huwag kang mag-alala, General Asik Eli Cruz, dahil ang Tiggo 7 Pro Hybrid ay merong power tailgate. Malayo ka pa, bubukas deputan. Yun. Galing. Magkano ba yan? Sa halagang 1,110,000 pesos, magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. Ayan. Ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na. Pumunta sa pinakamalapit na Cherry Auto Dealership. Yun. Birthday boy, Engineer Boy Fabian, happy birthday! Humahabol! Uy, siya nga pala itong Ikot Lakas. Pumapagas pa! Promo natin na nandyan sa Avenida Santa Cruz, Maynila. Mga taga-Avenida Santa Cruz, Maynila. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. Andyan, mamimigay ng pera. May pinapaikot. Andyan si Kuya Ariel. Ruleta. Ayan. Samantala, alamin natin ang sitwasyon dyan sa may EDSA Shrine. Andun si RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Mga tao, Jerry at Anthony, itong mga tauhan ng Eastern Police District sa EDSA Shrine sa Ortigas, border ito ng Daluyong at Quezon City dahil sa posibleng pagpunta ng ilang grupong balak mag-organisa. Tapos ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa lamang sa mga key location na sarado ng Eastern Police District
pagpakalap ng 250 tauhan ng Mobile Battalion sa panguna ni District Director Police Colonel Villamor Tuliao. Kahapon kasi may kumalap na abiso wala sa mga taga-suporta ng ex-president na magkakaroon sila ng hunger strike ngayong araw. Pero kausap natin itong area security, wala silang direktang ulap na natatanggap kung magkakampo nga rito ang ilan. Kagabi, tingin report na inalerto ng Campo Crame ang lahat ng regional office at national support unit para sa pagpapag ng border control checkpoints at civil district. Mariflip, wala pa namang inilagay na petsa ang PNP kung hanggang kailan kanilang heightened alert status sa buong bansa. Ito sa Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Mga kumbatsero, kahit ano pa sabihin pag nakita natin ang dating Pangulo na ibinibiyahe palabas ng bansa, bilang isang Pilipino, nakakalungkot papasukin ka din ng kalungkutan. Tandaan natin, naging Pangulo po natin siya ng 6 na taon. Meron siyang mga ginawang mabuti. Marami po siyang ginawang mabuti, pero hindi rin naman maikakailat. Sinasabi naman niya, meron din siyang mga ginawang kasalanan. Ang sabi niya, yun para dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Siyempre, talaga namang ganun ang buhay ng isang leader Hindi meron kang mapapasaya, meron ding malulungkot. Hindi naman everybody happy. Ang nakakalungkot lang dito sa bayan natin, kumbatsero, pag nagbilang ka, tama si Senator Amy ang tatay niya. Si Erap, si GMA. Tapos ngayon si Pangulong Duterte mga Pangulong hindi po ba parang na-disgrace. Kailan ba tayo makakaraos na sunod-sunod ang presidenteng maayos ang may continuity ba, kumbatsero? At ang resulta ay progreso ng ating bayan. Kailan kaya yun? Ayun, nako. Kaya kayo, yung mga gustong maging Pangulo ng Pilipinas, magbago na kayo. Ayusin ninyo ang inyong trabaho nang hindi tayo mahantong sa ganito. At tayo naman, mga botante, matuto na tayo. Matuto na tayo. Hindi yun dahil sa binigyan ka lang ng ganire, boboto na. Eto, tama-tama, nalalapit ng eleksyon, baka naman pwede nating sampulan na. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend!